sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po'y paliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila, sapagkat manganganib ang kanilang buhay, pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po'y paliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat
saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, "Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito." Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis, para sa ganon makaiwas sa tunay na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na ang nakararaan, nagsubmit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito pong opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin.
Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gaano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin niyan? Masyadong mataas po yung bahagan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niyan, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili, nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandaigdigan, nagmamasid na lang sila, tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bumangong muli. Ang ibig pang sabihin yan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63% ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang ang gagamitin na panustos sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan.
Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga kababayan, hindi lamang po tayo nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines, European Chamber of Commerce of the Philippines, mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninegosyo sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nag-aatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasadlakan ng ating bansa. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.